Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Na ikaw ang nakatulog sa halip na si Benji. Pinagpalit pala yung kape namin ni Benji. Ako yung nakainom ng kape na may pampatulog. Kung di ko sana pinagpalit si Monica sa isang lalaki, hindi naman mangyayari sa kanya to eh. Wala akong kwentang ate! Napasama lang yung pagkabagok ng ulo. We need to perform an immediate operation. Kung hindi, maaaring makomatos siya. Nakita ko yung mga sundo. Sila yung mga kumukuha ng kaluluwang namamatay. Huwag niyo pupunin si Monica! Sarina, meron maniwala ka sa akin. Umalis ka na, umalis ka na, umalis ka na! Kailangan ko pong mag-down para masimulan po yun yung operation. Kung gusto mo, ako na lang mag-withdraw. Salamat po, Tita Elsa. Ayoko din po kasing iwan si Monica eh. Wala na yung pera! Na-hold up ako! Po? Paano po nangyaring na-hold up kayo? Eh kasi pagkalabas ko sa bangko, may sumunod sa akin na lalaki. Pilit ko rin yung pera ko. Lumaban ako kasi alam ko kailangan mo yung pera yun, Sarina. Kaya lang naglabas siya ng baril. Papatayin na niya ako. Paano nga niya? Wala akong pera. Paano masisimula yung operasyon ni Monica? Huwag ka naman magalit sa akin. Hindi ko naman sinasadya. Hanggang ngayon na takot pa ako. Hindi ko napunit yung namit ko kasi talagang nakipag-agapan ako doon sa hold up. Tama na po, Tita Elsa. Ang importante po, hindi po kayo nasaktan. Wala po nangyari masama sa inyo. Iniisip ko lang naman po yung operasyon ni Monica eh. Nanginginig pa ako eh. Takot ako eh. Baka naman po pwedeng gawa ng paraan, babayaran ko na lang. Pinapangako ko, babayaran ko talaga. Pumirma na lang ho muna kayo ng promissory note sa baba. Sige po. Tanga-tanga talaga ni Sharina. Ang dali-dali niyang napaniwalang na-hold up talaga kayo, Mommy. Natural. Ang galing-galing yata ng acting ko. Konting drama lang, paniwalang-paniwala na si Sharina. Hindi lang naman si Sharina ang ututo eh. Para na rin si Monica. Dali-dali ko siyang nakumbinsing maglayas. Naku, Mommy, ang dami na nating pera. Hindi ko na kailangan pumunta sa mga interview ko. Maratuloy na yung binabalak ating negosyo. Konting tiis na lang, Ginela. Magkakaroon na rin tayo ng sariling bahay. Hindi ako pwede magbigay sa'yo. Wala ka namang negosyo. Wala kang iulog sa 5-6 ko. Sandali, meron. Pwede naman kumingin sa lola ko eh. Hulog mo. Ay, saglit lang. Benji. Nadalita sa akin ni Rico Nasa ospital daw yung kapatid nung pinababaliwan mo. Oo nga eh. Nawa nga ako kay Sarina eh. Malaking pera ang kailangan nila eh. Bigyan mo. Sigurado babalikan ka nun pag natulungan mo siya. Yan ang problema ko eh. Wala namang pera. Ayaw nila magpautang sa akin. Wala akong makuha na ng pera. Sumama ka na lang sa amin. Sensya ka na. Sensya lagi mo, pero ayoko na talagang gumawa ng mas. Ayoko naman na sumama sa inyo. Magmalinis, Benji. Wala nang mabuting tao ngayon. Sa hirap ng buhay. Mga politiko nga eh. Ang yayaman pero puro kurap. Tayo pa kayang mga mabababa lang. Pero hindi pare, may marangal na paraan pa rin naman para kumita eh. Benji ang gipit sa patalim kumakapit. Oo, masama magnakaw. Pero kung gagawin mo naman yon para mapakain ng pamilya mong gutom, masama ba yun? Kasalanan ba yun? Walang masama kung malinis ang intensyon mo.
Mr. Kwan ang target natin. Araw-araw pupunta yun sa bangko para magdeposito. Tagal ko na rin ginaman-manan yan. Pare, huwag na kaya tayo tumuloy. Dinadaga ka na naman. Ha? Tama na, kuya. Wala nang atrasan to. Alam niyo na kung ano plano. Magpapasa-pasa natin yung bag. Ikaw ang huli. Sakay daw tayo magkita. Kuya, buti nagbago pa yung isip mo. Akala ko tablado na talaga kami sa'yo eh. Tama itong ginagawa natin. Hindi lang dahil kay Monica, hindi ko gagawin to eh. Kuya, nasa lahat. Basta na. Sige, sige. Patawarin niyo ako, gagawin ko to para kay Monica. Sana maging matagumpay ang operasyon ng kapatid ko. Sana magising na rin siya. Miss na miss ko na si Monica. Huwag ka mag-alala siya rin, hindi siya papabayaan ng Diyos. Pasensya ka na, hindi ko kayo matulungan. Alam mo naman, mahirap lang din kami. Naiintindihan ko naman, Desa. Naisip na rin akong ibang paraan para mabayaran ko mga gastusin dito. Sasanla ko muna yung bahay na binigay sa akin ni Nanay Lily. Ha? Eh, di ba importante sa'yo yun? Tsaka paano pag hindi mo yun matubos? Oo, Desa. Importante sa akin ang bahay na yun. Pero mawala na lahat, wag lang ang kapatid ko. Koglo! 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 Biglang kinardya ka na sa pasyente sa gitna ng operasyon. Ano nangyayari? Ano nangyayari sa kapatid ko?